Uy, na-miss kong mag-upload ng video. So, for today's video, dalawang bento cake muna tayo. Lolo Maxing Bakes! Medyo matagal na nga ito sa gallery ng aking cellphone kasi nga medyo nabibisi tayo sa trabaho natin sa health center, and then meron pa akong ibang pinagkakabisihan, kaya ayan, ngayon lang din ako nakapag-edit dahil nga nasira ulit yung LCD ng phone ko. After 2 days nga ay nagawa agad itong cellphone ko, pero hindi ko agad siya nagamit since nga naging busy kami dahil nag-ikot kami para bisitahin yung mga bata, kung may vaccine card para sa pagbisita din ng DOH region ng Cavite. So, yon. And ayan, nakikita nyo naman sa aking bento cake kung anong ginagawa ko, kung paano ko siya pakinisin, at paano natin mas pagandahin pa ang ating cake. Syempre, ACC whipping cream pa rin po ang ating gamit dito. And kita nyo naman, napakadali para sa akin na talagang i-apply ito as frosting sa aking mga bento cakes and cakes na customize. So, ayan, nabubulol na naman po tayo. And syempre, itong mga gantong klaseng whipping cream po ay hindi lamang syempre pang cake. Pwede din po siyang pang palaman sa ating mga pancake, waffles, and then frap drinks, no? So, pwede din siya. Kaya, usable at saka napakasarap nito na ACC whipping cream. Kaya ako nag-switch na. And napansin ko kasi Everwhip user po talaga ako before. And napansin ko kasi kay Everwhip madali siyang mag-dry. Kaya, ayun, nag-switch ako dito since ito naman talaga yung pinakilala sa aking whipping cream ni Chef Emily, ang aming nanay. And sa pagsusulat naman sa mga cakes, ang ginagawa ko talaga is double toning. Paulit-ulit na lang ako, no? Pero, ayan, para sa mga bagong viewers ko dyan, double toning po yung tawag dyan kapag dinodoble po natin yung kulay ng ating dedication sa ating cakes, no? And, dati hindi talaga ganyan yung sulat ko. Na-practice lang din. And mas napabilis yung, or mas napaganda at naging malaking tulong sa akin sa pagsusulat yung ganitong klaseng piping pangsulat. Like itong cello sheet na ginawang cone, and then bilang lock, nilalagyan po lang siya ng tape para hindi lumabas yung icing. And then, mas matatansya mo pa yung butas or yung liit ng butas pansulat para doon sa cake mo. O, diba? So, ayun, napaka thankful and helpful po yung mga kapwa natin cake artist na nagba-vlog din at nagtuturo kung ano yung mga ways nila para mas mapadali yung trabaho nila pagdating sa cakes. Proceed naman tayo dito sa second bento cake natin. Ito po pala ay rush order. Rush order ng aking kapatid. Buti na lang talaga nung time na to, meron akong extra bento cake sa ref namin. So, nagawa ko agad siya. Ito daw ay pa-birthday niya sa kanyang rider kasi ang aking kapatid po ay branch manager ng isang kumpanya ng gasol, isang branch, no? So yon, and sobrang biglaan lang to. Pagising ko ng umaga, sinabi niya na agad sa akin na kailangan niya ng bento cake para doon nga sa kanyang rider. At kahit nga rush order ito, ay pinilit kong gandahan ang sulat ng cake na ito. Syempre, sabi nga ni Kuya Momon TV, talagang isa sa mga nagpapaganda ng cake ay kung papaano ka or kung ano yung sulat, yung dedication. Kasi, totoo naman, kapag ka medyo paling-paling yung ating pagsusulat, medyo nakakadismaya naman talaga. Pero, syempre, napapractice ito at siguro hindi lang 6 months, hindi lang taon din bago ako natuto ng ganitong klaseng pagsusulat sa cake. And, ayan nga, nilagyan ko lang siya ng mga edible rod and draggies para mas maging maganda tingnan yung ating
cake. Ano, since ito nga yung perks nga pagka meron kang kapatid na baker, hindi mo matanggihan yung kapatid mo kapag humiling, lalo't merong ganyan na extra cake. So, ito po yung final outcome ng ating mga bento cake. And salamat mga kasing Bek sa patuloy na pagsuporta sa akin. More videos to upload pa mga kasing Bek. Salamat!